At yung mga nagtatanong dito no sa bagong update ni Facebook sa ads on Reels at in stream ads. So, actually madlang people, itong update ni Facebook, yung terms niya, last April pa yan. Pareho lang yung nakasulat dito, pero lang gi-add siya konti. Pero yung update niya previous April, so halos pare-pareho lang po dito. At yung terms naman talaga ni Facebook na hindi tayo babayaran nakalagay naman talaga yan dito dati pa. So gumawa na ako ng video nito last time, matagal na yon yung April pa. Kasi ngayong nag-update si Facebook dito sa ads on Reels. So ngayon nasabay lang itong in-stream ads. Pero nandito talaga yan sa terms ni Facebook. Kung mababasa nyo dito sa letter B, talagay dito, no payment will be made for any content that violates of Meta's terms or policies, including content that is identified as potentially infringing the rights of any third party. Matagal na ito madlang people. Yung una niyang update, nandito na ito. So siguro hindi lang nababasa ng ilan pero matagal na ito. So itong nasa labas, effective October 6, if you don't follow the terms for ads on Reels, you may not be able to receive any payouts for ads on Reels. Parang nilagay lang niya dito sa labas pero nandito na talaga ito sa terms niya dati pa. Na kapag possible magkaroon tayo ng violation, patunayan niya na meron tayong illegal activities na ginagawa, so hindi niya talaga tayo pasasahuran. At yun pong mga nagtatanong dyan kung bakit wala silang ads na nakikita sa mga video nila. So nakalagay na po talaga yan dito sa terms ni Facebook dati pa. Nandito siya sa letter A. Meta is not obligated to insert any ads in your content. Meta and advertisers may block ads in your content for any or no reason, even if the content otherwise complies with Meta's terms or policies. So, hindi obligated si Meta or yung advertiser na lalagyan ng ads yung mga video natin. So, kaya hindi po tayo masyadong nakakita ng ads at merong video na walang ads. Kasi si Meta rin po at si advertiser yung magdi-decide kung lalagyan ba talaga niya ng ads yung mga video natin. So, meron talagang mga video na hindi niya nilalagyan ng ads. Kasi nga hindi tugma sa community standard at policy ni Facebook. Mga nagtatanong dyan kung kailan yung cut-off, so nakalagay din yan dito. Payments will be made within approximately 30 days after the end of calendar month in which such net revenue is generated. Ang cut-off po talaga dito ay every end of the month. Nakalagay din yan dito na makasahod tayo kapag makakuha tayo ng $100 threshold. Pero ngayon, kapag nasa USA ka, $25 na lang ata. So, pwede na makapag-payout. Kung nasa Pilipinas ka naman, kapag PayPal daw yung gamit mo, pwede ka na daw makapag-payout kapag $25. So, yun yung mga nababasa ko dito na nagpo-post. So, sana yung $25 pangkalahatan na yan. At kapag eligible naman kayo dito sa mga features ni Facebook, so kailangan nyo pong i-set up yan, hindi pa maabutan ng 6 months. Kasi nga nandito din yan sa terms na mapupurpit yung features na eligible sa account ninyo kapag hindi nyo pa yan ma-set up. So kailangan nyo po yung i-set up kasi sayang po kapag mawala yung mga features na eligible sa account ninyo. Itong update ni Facebook, no, pare-pareho lang ito nung update niya previous April. Kasi dati ads on Reels lang yun. Pati in-stream ads na rin ay nag-update. So, wala naman tayong magagawa sa bagong update ni Facebook kasi para lang tayong nag-apply ng trabaho dito. So, kapag umabsent tayo ng umabsent sa trabaho, so wala tayong sweldo. So, ito si Facebook, kapag magkaroon tayo ng violation, so hindi din niya tayo pasweldohan. So, kailangan lang natin sumunod sa mga pulisiya ni Facebook para ma-monetize at the same time kumita tayo. Mag-ingat lang tayo madlang people kasi stricto na talaga si Facebook ngayon, di ba? Wala naman tayong magagawa kasi ginagamit lang natin itong platform ni Meta. So, kailangan nating sumunod sa mga policy. Alright.